I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now. As the beat pounds, every ounce of my... Hello kila Barry Amora, AP World Tour at Robin Benitez. Salamat sa iyong suporta mga kaprakti. Hear the sound, listen to me now. As the beat pounds, every ounce of my... Sa pagpapalaki ng katawan, kung mas mahirap ang ginagawa mo, mas malaki ang tsansa ng pagtubo ng muscle. Pero hindi mo maaaring isagad ang lakas o panahon mo sa mga high intensity exercises na ito. Parang empleyado lang yan. Kailangan nila ng day off upang makapagpahinga, makapag-relax, at ma-refresh ang kanilang katawan at pag-iisip. Ganon din sa bodybuilding. Minsan kailangan din natin ng break o pahinga sa ating pagbubuhat. Pero ang tanong, kailan tayo magpapahinga? Ilang araw ba ang dapat ipahinga? At ano-ano ang dapat natin gawin kapag nagpahinga tayo? Ang tinutukoy kong pahinga o break mga kaprakti ay ito yung tinatawag na deloading. Unang tanong, kailan tayo dapat magpapahinga? Kapag ikaw ay nakakaramdam na ng pananawa sa pagbubuhat o tinatawag ding plateau. Kaya nang hindi ka na motivated sa ginagawa mo, tinatamad, nasobrahan sa pagbubuhat o overtraining, dahilan upang madalas kang manghina at mga katulad nito. Kapag ganyan, kailangan mo nang gawin ang deloading. Ngayon, ilang araw mo gagawin ang deloading? Well, base sa karanasan ko, sapat na ang isang linggong pahinga. Pero kung sa tingin nyo ay kulang pa ang isang linggo, maaari nyo pa itong habaan ng ilang araw pa. Hanggang sa maramdaman nyo ang pananabik sa pag-workout o excited na ulit kayong mag-gym. Teka, baka naman mawala ang muscle na pinaghirapan kapag nagpahinga o natigil sa pagbubuhat. Yan ang susunod nating pag-uusapan. Ang totoo niyan mga kaprakti, bagamat ang deloading ay ang pagkakaroon ng break o pahinga sa mga mahihirap o high intensity training, ay hindi nangangahulugan na literal na pahinga ang gagawin natin. Magpapahinga lang tayo sa mga mahihirap na workout program. Halimbawa, kung dati ay puro heavy ang ginagawa mo, sa deloading, 30 to 40% bigat ang bubuhatin mo. Halimbawa, dati 100 pounds ang binubuhat mo sa bench press. Sa deloading, 30 pounds na lang. Kung dati ay sinasagad mo ang lakas mo sa bawat set gaya ng paggawa ng reps until failure, sa deloading, hindi mo na kailangan gawin ito. Kung dati ay 4 sets ang ginagawa mo sa bawat exercise, sa deloading, 2 hanggang 3 sets lang. Kung dati ay tumatagal ka ng 1 oras at kalahati o higit pa sa pagbubuhat, sa deloading, dapat hindi ka aabutin ng 1 oras sa gym. At kung dati ay hinihingal ka pagkatapos ng 1 set, sa deloading, hindi ka dapat makakaramdam ng ganong hingal. So ano ang ipinapahiwatig ng deloading? Sa loob ng 1 linggo na deloading, nakakapagpahinga yung muscle natin ng paunti-unti hanggang sa maging fully recovered na ito sa pamamagitan ng paggawa ng hindi mahirap na pag-workout. At dahil din dyan, nakakapagpahinga na yung muscle natin, hindi pa mawawala yung pinaghirapan nating muscle dahil na-exercise natin ito ng bahagya. Ilang beses natin gagawin yung deloading? Depende yan sa tao. Kung ikaw ay sobrang busy sa trabaho at laging isinisingit pa rin ang pagpunta sa gym kahit maka 1 oras lang sa pagbubuhat, o di kaya ay mabigat ang trabaho mo at pinipilit mo pa rin magbuhat, kung kayo ang mga tinutukoy ko, gawin nyo ang deloading ng once a month. Pero kung maluwag naman ang oras mo
o di kaya ay papetiks-petiks ka lang sa trabaho, gawin ang deloading ng kada 2 buwan. Siyempre, dapat suportado pa rin ito ng mataas na protein intake at 7 oras na tulog o pataas. No fear, I'm standing right here. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! Off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now. As the beat pounds, every ounce of my effort pouring out. So you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more?